Magandang buhay mga ka-fish pond. Welcome back po sa aking YouTube channel. Medyo naging busy tayo nitong mga nakaraan at hindi tayo nakakapag-vlog at hindi tayo nakakapag-upload. Pero ngayon po, papakita ko naman sa inyo itong aking eksperimentuhin na mini breeder. Yan. Papaitlogin ko siya ngayon mga ka-fish pond. Ito po yung tinatawag nating breeder kasi tingnan nyo naman po ang kanilang size. Nakakatawa po ito. Ito po ay 1 year and a half na. Pero tingnan nyo naman po ang kanyang size. Ayan, jaran. Sobrang laki na po ng kanyang tiyan. Busog na busog. Sa dami ng kanyang itlog. Pero siya po ay almost 9 inches. Yan. 9 inches lang siya. Pero ito po ay ating paitlogin. At ito yung kanyang kapatid. Jaran. Hindi sila nagkakalayo ng sukat. Para silang maliit. Pero malilintog ang kanilang mga tiyan. At ito pa yung isa. Siguro papangalanan natin tong si Aida, si Lorna at saka si Fe. Yan. Mga buntis na po ito. At ipapakita ko sa inyo mamaya yung sampling ng kanilang itlog. Kasi kahit po maliit yan, basta siya ay matured at saka siya ay fertile. Sabi natin fertile kasi yung kanyang itlog ay kumbaga sa pagkain na prutas ay hinog na. Hindi siya bata pa kung hindi matured na yung kanyang itlog at maganda yung po pwedeng maging pisa niya. Kahit maliit po yan, yan po ay po pwedeng mangitlog. Kahit maliit yan, dahil siya ay African catfish, ang kanyang pong mga anak ay malalaki rin. Ito nga lang po ay naging bansot. Naging mini sila dahil sa dami po ng mga kasama nila dun sa breeder pond ay hindi sila masyado nakakakain. Lagi silang naaagawan ng mga pagkain ng mga malalaking breeder. Ito po ay naging bansot. Kaya sila ay naging mini breeder. Yan. Sige po, papakita natin sa inyo. Ang gagamitin ko sa kanila ay 2 PG. Yan, 2 PG lang. Ng adult na male ha. Mamaya ay ipapakita ko na lang din yung pagmimix ng kanilang itlog tsaka yung test ng lalaki. Sila ngayon ay i-injikan ko. Yan. Kaso, wala tayong maliit na hiringgilya. Kawawa naman sila. Ang laki ng hiringgilya na narito yung available. Pero sila ay i-injikan na natin ng pampahilab ng tiyan. Yan. Mamayang hapon ay paiitlogin natin sila. Kaya, ayan. Bantayan nyo po at subaybayan nyo kung ano po ang mangyayari sa kanilang mga magiging itlog. Kung maganda ba yung mapipisa o bulok ba siya, bugok ba siya, hindi ba siya mapipisa. Tsaka papakita ko rin po sa inyo mamaya yung gagawin kong experiment doon sa kanilang papisaan. Hindi ko po sila ilalatag doon sa net. Ang gagawin ko po sa kanila, ilalagay ko sila sa isang lalagyan ng mineral water na bilog. At saka ko siya i-continuous ng flowing ng tubig. Hindi ko siya ilalagay sa net. Gagawin ko siyang parang ginagawa dun sa mga itlog ng mga pangasius, mga itlog ng tilapia. Na kung saan, tuloy lang ang tubig, bumubulwak-bulwak yun, para lang silang hinahalo-halo kay dun, paulit-ulit. Yan. Kaya yan. Ngayon ay i-injikan na natin sila. Okay? Tapos, mamayang hapon, pagka sila ay pwede ng strip para magpalabas na tayo ng itlog, ay papakita ko rin po sa inyo. Alright? Bye-bye ma Aida, si Lorna at saka si Fe. Yan. Bye-bye! Mamaya po ay i-injikan na natin sila. Ayan po. Tapos na tayong mag-inject ng pampahilab ng tiyan itong ating mga malilit na. Ayan na po sila. Kita nyo naman kung gaano kalilintog ang kanilang mga tiyan. Sila ay i-isolate na natin at mamayang gabi, pagdating ng takdang oras, sila ay ating paitlogin. Sa mga nagtatanong nga po pala bakit ako gumagamit ng aceton. Ito po kasing aceton na to, dyan ako nag-i-stack ng PG. Pag meron po kami mga kinakatay na lalaki na hindi naman natin kailangan na
gamitin kaagad yung PG niya, pwede po kayong gumamit ng acetone. Doon nyo po i-stock yung inyong mga PG. Yan, pwede po. Yan. Meron pa tayong stock na PG dito. Yan. Nakita nyo na lang po siguro sa picture. At yun nga lang, medyo malaki yung nagamit natin na heringgilya. Kaya yun, medyo masakit-sakit sigurado yun dahil malaki ang butas niyan. At kung napansin nyo nga po kanina, sila ay nasa 9 inches lang. Yan. Mamaya po, papakita ko naman sa inyo. Mag-i-strip na tayo sa kanila. Tapos, papakita ko rin sa inyo yung i-experiment ko na paano papipisain yung itlog. Siguro, hopefully, pwede. Pero kung hindi po pwede, sorry. Pero yung pong itatry ko mamaya na disenyo na yon ay para matesting natin kung po pwede ba yung ganong sistema. Kung hindi kasi po pwede yung ganong sistema, makikita naman natin kung mapipisa o hindi. Pero kung sakaling po pwede, baka ganun ang gagawin natin para mas madali siyang magpapisa. Hindi na natin siya ilalatag sa mga malalapad na net, sa mga malalaking tangke. Ang gagawin ko na lang po kasi sa kanya, nandun lang siya sa loob ng isang piraso na mineral water na galon, yung bilog. Yan. Tapos nakataklob yun, patuloy na tumatapon ng tubig no, nag-overflow lang yun. Paikot-ikot lang yung itlog doon, parang hinahalo-halokay lang siya. Itatry ko yung ginagawa sa panggaseous saka sa mga tilapia. Yung design nung pag-hatch nila ng itlog ng mga yun. Titingnan natin kung po pwede ba siya sa hito. Kung hindi po pwede, sorry. Pero kung po pwede, mas maganda. Okay? Mamaya, to be continue po tayo at papakita ko naman sa inyo paano natin sila i-strip. Tsaka, nakalimutan ko ipakita sa inyo kanina yung sampling nung itlog nila. Paano yung tamang pagsasampling. Kasi, baka mamaya sabihin niyo malaki yung tiyan, okay na yan, pwede na yan, hindi. Kailangan, ang kulay po ng sampling ng inyong itlog ay golden, yellowish. Pwede na rin yung medyo dark na green. Pero wag naman yung mapusyaw na green, tsaka yung parang malabnaw. Hindi pa po yung fertile. Hindi pa po yun mapipisa. Kumbaga sa itlog na yon ay bata pa siya. Hindi pa siya magulang. Mabubulok lang po yan. Mabubugok lang po siya. Ang kailangan talaga natin gagamitin yung golden o yung yellowish na makikita nyo buo-buo talaga yung mga bilog-bilog na itlog niya. Okay? Sige po, subaybayan nyo po kami mamaya at mag-i-strip tayo mamayang gabi para doon sa tatlo na to. At susubukan natin yung bagong technology na sinasabi ko. Yan. Abangan nyo po kami mamaya. Ingat po tayong palagi mga ka-fish pan. Stay safe. God bless po sa ating lahat. Okay. Ngayon po ay i-continue na natin. I-strip na natin sila. Yan. Tatlo lang po sila. Kaya ngayon ay i-strip na natin. Dahil sa maliit lang naman sila, ay dadahan-dahanin na lang natin sila. Tingnan niyo po dito. Busog na busog talaga yun siya, no? Imasi-masi muna natin kasi sobrang laki ng tiyan niya, grabe. Ayan po. Mag-start na tayo. Mag-strip. Grabe. Nakakaawa siyang pigain kasi ang liit niya. Pero tingnan niyo po yung itlog niya, oh. Yan po siya, oh. Yan. Dahan-dahan lang natin siya kasi kawawa naman. Masyado siyang maliit. Pero napakabindog ng tiyan niya. Marami siyang karga sa tiyan. Yan po, oh.
Nakakaawa naman siyang pigain. Grabe. Ang liit-liit lang niya. Pero punong-puno po yung tiyan niya ng itlog, oh. Yan po, oh. Mapapansin niyo po yung tiyan niya, oh. Punong-puno. Tsaka tingnan niyo po, gold na gold yung kanyang itlog. Hindi na natin siya masyadong hihimasin. Kawawa naman. Ayan. Malaki pa yung tiyan niya, pero wag na natin masyadong pigain. Kawawa naman. Ang liit-liit niya. Kunin natin ulit yung isa pa. Ito naman po yung isa. Pero tingnan nyo naman, oh, gold na gold yung kanyang mga itlog. Matanda na talaga sila. Matured. Konting massage. Yan. Konting massage lang muna. Ayan. Ayan na po yung itlog niya. Ngayon papakita natin sa inyo yung ginagawa namin experiment. Nagagayahin ko yung pagbubuhay dun sa mga itlog ng tilapia at saka ng pangasius. Hindi ko siya ilalagay sa net. Ang gagawin ko sa kanya, flowing lang siya ng tubig, continuous, para malaman natin kung mapipisa rin ba siya sa ganung sistema. Hindi ko siya ilalagay sa net na katulad ng ginagawa natin sa ating mga isda. Ang gagawin lang po natin ay flowing, para lang siya maalimbukay. Yan, kawawa naman siya. Tama na yun. Para siya maalimbukay, pero continuous yung tubig niya. Para lang siyang hinahalukay. Yan po, tinaman, napakaganda po ng kanilang itlog, oh. Talagang gold na gold. Ganito po yung mga itlog na matured. Tingnan niyo po siya, oh. Kahit maliit lang po itong ating mini breeder, kaya po nito makapag-produce ng 1,000. Sa dami po ng karga ng tiyan na to, 1,000 po ito. Mamaya makikita natin yung kabuuan. Yan. Hinipisan lang natin yung pagpiga dahil kawawa naman siya. Ang lit-lit ng kanyang katawan. Pero nakakatawa po. Ang ganda ng kanyang itlog. Matured na matured. Gold na gold. Tsaka isa pa po ay malintog na malintog yung tiyan niya. Yan. Sa gilid lang po ang haplos, ha. Kasi baka masaktan yung mga internal organ. Yan. Bigla siyang pumayat, oh. Yan, ito pinakuha natin na itlog. Kita-kita nyo po, oh, pulang-pula siya. Hindi naman pulang-pula pala, gold na gold. Yan. Mimix na natin ngayon yung itlog ng lalaki. Ito yung kanilang testes. Yan. Ito po yung testes nila. Imimix na natin dito ngayon. Sobra-sobra na yung isang lalaki natin na tamang sukat na lalaki. Yan. Kakamain lang natin para mag-mix mabuti. Marami pong gumagawa na ginagamitan pa ng pakpak ng manok. Iba naman kinukutsara. Ito po sa atin sa Marka Fish Pond ay kinakamay lang natin, mga ka-fish pond. Tingnan niyo po, napakaganda po ng kanyang mixing, oh. Yan po. Ayan. Ngayon, ililipat na po natin dito sa sinasabi ko. Problema lang natin, paano kung ito ipapasok. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. After 24 hours,
Ito yung sinasabi ko po sa inyo na experiment ko muna. Kaya ayan, ganyan muna ang style nila. Tali-tali muna, no? At sinusubukan pa lang naman natin yung ganitong sistema kung po pwede siya sa hito. Kung mapapansin nyo po, ayan po sila ngayon. Sa aking palagay ay yung mga naninilo na yan po yung mga napisa. Pero parang nakikita ko marami din yung hindi napisa. Kaya bukas ay malalaman natin ang katotohanan kung napisa ba talaga siya o hindi. Pero dito nakikita ko may mga lumalangoy. Napisa rin siya. Yun nga lang parang hindi 100% na napisa. Kasi may mga lumalangoy po. Yan. Yan yung sinasabi ko na gusto kong subukan. Yung ginagawa ng pagpapapisa ng tilapia tsaka ng panggasyos tsaka yung mga iba pang isda. Kung saan yung tubig mismo ang nagpapabungkal sa kanya. Kaya nagaganyan yung mga fry ng itlog. Kasi yung mismong tubig po ang nagpapaalimbuke sa kanya. Yan. Sige, balikan natin ito bukas ng maga. Malalaman natin kung marami ang napisa. Okay, magandang buhay po sa ating lahat. Good morning po. At ngayon ay itutuloy natin ang pag-i-inspect dito sa ating ginawang pagpapapisa dito sa ating itlog nila Aida, Lorna at Nefe. Ginawa ko po muna ganito yung design niya kasi ay sample pa lang naman po ito at hindi pa naman ito final. Pero ang gusto ko po kasing malaman dito kung mayroon bang mapipisa kung ganito ang gagawin kong sistema. Yan. Napansin ko namatay kasi yung tubig kanina, marami ang hindi napisa at may mga napisa. Kung mapapansin nyo po, ayan po sila lahat sa ilalim kasi nabubulabog sila. Uulitin natin yung eksperimento natin. Gagawin natin mas malaki yung lalagyan. Siguro ang gagawin ko dito ay yung lalagyan ng mineral water na mas malaki, yung inilalagay sa water dispenser para kung sakali mas malaki yung space. Ayan. May ikot siya. At kung sakali mahuhulog naman sila, masasala sila dito sa tub. Pero ito talaga yung focus natin, kung mayroon bang mapipisa. Marami din pero marami ang hindi. Uulitin natin to para mahuli natin kung ano talaga yung pinakamagandang kilipi niya. At sa nakikita ko, namatay kasi yung tubig niya kanina at naubusan yung tangke natin. Isa yun sa naging dahilan kung bakit namuumuuna sila. At saka maraming namatay. Naubusan kasi siya ng tubig. Hindi natin napansin kagabi na yung palang tangke, kalahati na lang pala yung tubig niya nang dumating tayo. O, ayan. Ito yung ating unang sample. Hindi naman natin po pwedeng sabing failed, totally failed, dahil may mga nabuhay. Ang gagawin na lang natin ay uulitin natin ito,
pero mas maganda yung gagawin nating lalagyan. At saka gagandahan natin yung setup para at least talagang totally na maganda ang setup niya. Nasa loob yun dun, hindi nasa labas. May mga nabuhay, pero marami din ang nabugo. Uulitin natin yan, siguro eksperimentohin natin ulit para malaman natin kung ano yung mas magandang setup para sa kanya. Ang habol kasi natin dito kung bakit natin itong ginagawa, para kahit hindi masyadong malaki yung ating papisaan, ay kaya niyang mapisa ang itlog ng hito. Hindi natin kailangan ng sobrang laki ng hatchery tank. Uulitin natin ulit yan. Hindi natin siya po pwedeng sabing failed. Hindi natin siya po pwedeng sabing successful na kasi prototype pa lang naman yan. At least nakita natin ang resulta na testing natin kung pwede ang ganitong sistema, pero dapat maging maganda ang setup para mas maganda ang magiging resulta. Yan, nandun sila sa ilalim, nagwi-whirlpool. May mga buhay din dyan. Dito naman sa kabila. Ayan. Uulitin natin ulit ito mga ka-fish pond. At hahanapin natin yung paano magiging 100%. O sabihin na natin kahit 70% dapat ay mabubuhay. Okay? Sige po. Maraming pong salamat muli at stay safe. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayong palagi. Bye bye. Thank you po.